Maingat na nagmamasid si Pogi sa paligid at nang makita niya na mayroong sasakyan ang kahina-hinala kaya naging alerto agad ito. Nang biglang may napadaan na Pinoy na clown kaya naman muntik pa siyang masaktan ni Pogi. Sa kabilang banda kasalukuyan nagtungo si Wansu sa lugar ng Manila upang bumili ng kwintas na sobrang mahal na siya rin namang ibibigay niya sa charity. Ngunit sa paglabas niyang iyon sa building ay mayroon na palang sniper na nag-aabang sa kanya. Subalit pagbaril ng sniper kay Wansu at sa di inaasahan na kasama nitong babae ang tinamaan. Agad rin namang nakita ni Pogi ang kinalalagyan ng sniper kaya pinagbabaril niya na rin ito. Ngunit porsigido talaga ang sniper na patayin si Wansu kaya hindi niya ito tinitigilan. Nang makita naman ni Pogi na alanganin na ang lagay ni Wansu kaya mabilis niya itong kinuha para magtago, hanggang sa nakipagpalitan na rin ng putok si Pogi sa hindi pa kilalang sniper ngunit napansin niya sa sniper na tila pamilyar ito sa kanya. Alam ni Pogi na hindi na maganda ang kanilang posisyon kaya sinabihan niya si Wansu na kapag sinabi niya raw na takbo ay dapat mabilis silang tatakbong dalawa, at sa oras na alam ni Pogi na hindi pa nakahanda ang sniper agad na silang tumakbo ni Wansu nang magkasabay habang nakikipagsabayan pa sa sniper. Sumunod noon matagumpay naman nakatakas ang dalawa sakay ng sasakyan ni Wansu. Ngunit itong Wansu ay tila kabado pa rin sa nangyari kaya sinabihan na lang siya ni Pogi na safe na raw silang dalawa. Nang bigla namang nasira ang gamit nilang sasakyan kaya kailangan muna nilang huminto ng pansamantala, tinanong naman ni Wansu na kung sino daw ba si Pogi. Sambit ni Pogi na isa lamang daw siyang normal na tao at napadaan lang sa pinangyarihan at hindi rin siya kalaban. Habang mabilis rin namang nalaman ng asawa ni Wansu na si Vice Chairman Kim ang nangyaring pagtangka na pagpatay sa kanyang asawa. Ngunit habang inaayos ni Pogi ang sasakyan makikita nito ang isang tracker na nakalagay naman sa kotse ni Wansu. Kaya agad niya itong pinaalam kay Wansu at sinabing bawal muna silang bumalik sa bayan. Gusto naman sana tawagan ni Wansu ang mga pulis ngunit binalaan rin siya ni Pogi dahil delikado pa ang sitwasyon. Kaya nagpa siya si Pogi na magtungo na lang muna sila sa lugar nito para maglinis ng mga sugat. Ngunit diskumpiyado pa rin si Wansu sa pagkatao ni Pogi kaya gusto nito na umalis na lang ng mag-isa. Pinigilan naman siya ni Pogi at sinasabing delikado pa rin talaga ang sitwasyon at mas makakabuting magstay muna sila doon. Hiniram na lang tuloy ni Wansu ang phone ni Pogi para tawagan kung sino man kakilala niya. Kasabay noon pansamantalang nilinis naman ni Pogi ang sugat niya na nakuha dahil sa tama ng baril. Matapos noon tinulungan rin naman siya ni Wansu na lagyan ng bandage ang kanyang braso na may sugat. Tinanong ni Pogi na kung nakatawag na rin daw ba si Wansu sa pamilya nito. Sagot ni Wansu na wala raw siyang natawagan dahil hindi niya alam ang mga number nila. Sabay naghanda na rin sila para umalis. Tumungo naman ang asawa ni Wansu sa embassy upang siya ay sunduin na rin. Napag-alaman na ang nagbalak na pumatay pala kay Wansu ay ang grupo ng ISIS. Bago maganap ang tangka na pagpatay kay Wansu, nakatanggap na pala muna ito ng babala ngunit hindi niya iyon pinansin. Habang ang head security ng mag-asawa na si Mr. Park ay nalaman nito na ang witness at nagligtas kay Wansu ay kakilala rin pala niya. Kaya agad niya itong tinawagan para makipagkita sa kanya. Subalit muling naalala ni Pogi na ang tahi niya sa tiyan ay dahil ito sa kidney transplant nila ng kanyang matalik na kaibigan mula pa noong nag-aaral sila, kaya malaki ang utang na loob ni Pogi sa kanyang kaibigan ngunit ito ay pinatay sa lugar ng tondo na maya-maya rin natin malalaman. Nang makita naman ni Mr. Park si Pogi agad niya itong inalok na magtrabaho at maging security raw ng pamilya ni Wansu. Sambit naman ni Pogi na pag-iisipan niya raw muna iyon. Habang muli namang naalala ni Wansu ang nangyari at ang pagligtas sa kanya ni Pogi. Samantala ang mother-in-law ni Wansu ay tumawag sa kanya para makipagkita. Halos perpekto na sana ang buhay na mayroon si Wansu ngunit kaakibat noon na ang turing lang sa kanya ng kanyang mother-in-law ay isang basura. Galing kasi sa mahirap lang na buhay si Wansu kaya feeling ng kanyang mother-in-law ay yaman lang nila ang habol ni Wansu kaya pinakasalan nito si Kim. Dahil sa nangyari namang tangka na pagpatay kay Wansu kaya nagpa siya ito ng magpatawag ng presscon. Ngunit tutol doon ang asawa niyang si Kim dahil mas mapaprovoke raw nito na magalit ang ISIS. Subalit buo na talaga ang loob ni Wansu at ginawa niya pa rin ang kanyang balak. Sinabi niya sa lahat ng mga reporter na ang grupo nga raw ng ISIS ang nagbalak na pumatay sa kanya at pinadalhan pa siya ng mga death threat nito. Sumunod noon nagtungo rin sa event ang kaibigan ni Wansu kasama ang anak nito. Ngunit ang kanyang kaibigan ay matutuklasan rin ni Wansu maya-maya lamang na ito ay kabit rin pala ng kanyang asawa. Samantala ang head security naman ng mag-asawa ay pinakilala na sa kanila si Pogi bilang isa sa kanilang mga security. Lubos din ang pagmamalaki ni Mr. Park kay Vice Chairman Kim na isa rin daw si Pogi sa senior inspector sa pulis at ito rin ang nagligtas kay Wansu.
Dahil naman sa biglaang pagtatrabaho na iyon ni Pogi sa mag-asawa ay hindi tuloy malaman ni Wanso na kung ano nga ba talaga ang pakay ni Pogi sa kanya. Nagkaroon naman ng malaking event ang mag-asawa na kung saan si Wanso ang director ng Now Foundation na ang adhikain nito ay tumulong sa mga nangangailangan. Dumalo rin doon ang mga kaibigan at kakilala ng mag-asawa maging ang mga nagnanais na mag-donate sa charity event ni Wanso. Samantala bumalik ang eksena noong 1990 kung saan makikita natin ang batang si Wanso na sobrang masiyahin at bibo kasama ang kanyang ina. Dati rin palang trabahador ang mother ni Wanso ng kanyang mother-in-law na ngayon, gaya ng dati wala pa rin pinagbago at mapagmataas pa rin ito mula noon pa man. Siya naman ang father-in-law ni Wanso na hindi na rin matiis ang ugali ng kanyang asawa, habang kasama rin ang kanilang lawyer na nakatalaga maging sa magkapatid na siyang future husband ni Wanso. Sa araw na iyon tinanggal rin sa trabaho ang mother ni Wanso dahil sa maliit na pagkakamali nga lang nito na tawagin niyang ma'am ang mother-in-law ni Wanso imbes na vice chairwoman of Wine Group. Mula pagkabata pangarap rin ng mother ni Wanso na maging isa itong magaling na pro golfer hanggang sa magdalaga na ito. Kaya sa umaga isang caddy helper si Wanso at sa gabi naman ay nagpa-practice ito ng golf. Isang beses habang nanunood ng TV ang mother ni Wanso sambit sa kanya na pumunta rin daw siya ng Amerika upang sumali sa ability test. Malaking premyo daw kasi ang makukuha niya kapag siya ang nanalo. Kaya agad na pumayag si Wanso na pumunta ng Amerika para subukan ang kanyang swerte. At nang lumipas ang 10 taon tuluyan nang sumikat si Wanso bilang isang pro golfer at naging Hall of Famer na rin ito sa buong mundo. Ngunit kaakibat ng tagumpay na iyon ni Wanso ay siya namang mother nito ay nalulong na sa sugal kaya nabaon na rin ito sa utang na si Wanso naman ang tagabayad. Dahil doon tinapos na rin ni Wanso ang ugnayan niya sa kanyang ina at halos lahat ng kanyang pera ay binibigay niya na lang sa charity. At doon na rin nagsimula si Wanso na maging pro golfer ng Angel Charity na kung saan konektado dito ang pamilya ng kanyang asawa. Ngunit sa kalagitnaan naman ng event dito na rin masasaksihan ni Wanso ang kababalaghan ng kanyang asawa at ahas niyang kaibigan. Pasimpleng lumabas ng pansamantala ang dalawa upang magpaparaos lang sana ng mabilis. Ang hindi nila alam na si Wanso ay lumabas rin pala at kasalukuyan hinahanap ang kanyang asawa. Kaya sa mga oras na iyon habang nakaibabaw ang babae sa asawa ni Wanso ay aktwal na silang makikita ni Wanso. Ngunit hindi man lang nag-react si Wanso sa kanyang nakita sa dahilang matagal niya na rin palang alam ang ginagawang kababalaghan ng dalawa. Sumunod noon agad na lumabas si Wanso na siyang nakita at ramdam ni Pogi na labis na nasaktan talaga si Wanso ngunit tinatago niya lang iyon. Bagaman masakit para kay Wanso ang mga nangyari ngunit kailangan pa rin nila magpanggap ng mag-asawa na perpekto ang kanilang pagsasama sa harap ng publiko. Kaya matapos ng event nag-inom na lang si Wanso ng mag-isa upang malimot ng pansamantala ang problema. Nang makita naman siya ni Pogi na mukhang nasobrahan sa pag-inom kaya tinulungan siya nito at sinamahan sa elevator. Subalit muling binuksan ni Wanso ang elevator na para bang binigyan niya ng senyales si Pogi na gusto niya na may mangyari. Agad din naman nakuha ni Pogi ang nais mangyari ni Wanso kaya sinamahan niya na nga ito patungo sa kanyang kwarto. Subalit itong Pogi ay nakita na hindi na talaga kayang kumilos ng mag-isa ni Wanso kaya tinulungan niya na lang ito para magbukas ng pinto, nang biglang sinabihan naman ni Wanso si Pogi na gusto mo bang samahan ako sa pagtulog ngayon. Ngunit tumingin lang si Pogi at hindi pinansin ang sinabi ni Wanso at hinayaan na itong pumasok ng mag-isa sa kwarto. Bigla namang natalisod si Wanso at agad tinulungan ni Pogi na naging dahilan noon ay silang dalawa ay nasaraduhan ng pinto sa room ng magkasama. Habang natanong na rin tuloy ni Pogi si Wanso nang hindi ka na ba talaga masaya, sagot naman ni Wanso na hindi raw, sambit pa ni Pogi na kung ganun malungkot ka lang ba, sabay nagbalak na sanang lalabas ng room si Pogi nang bigla namang may kumatok sa pinto. Makikita doon na asawa pala ni Wanso ang kumakatok sa labas na mukhang nakainom rin ito. Bubuksan naman na sana ni Pogi ang pinto ngunit pinigilan siya ni Wanso nang hindi malaman ang dahilan. Subalit sa labas naman ay makikita ni Kim sa lapag ng sahig ang isang card na nahulog ni Wanso.